Hello mga mema, it's me, Jelay again. Samahan niyo po ako sa panibagong araw na naman na ito na ating haharapin. Umagang umaga nga mga mema ay sobrang lakas ng ulan kaya parang ang sarap matulog na lang maghapon. Naalala ko nga marami pa pala tayong kailangang gawin kaya nang tumila ang ulan ay nag-igib na muna talaga ako. Maghahatid na naman kasi ako ng pagkain sa kapatid ko sa ospital. At ngayong araw nga mga mema ay pang-apat na araw na nila doon sa ospital. Sabi nga nung isang doktor ay pwede na sanang i-discharge si Papa. Kaso hindi na muna pinayagan dahil kailangan nga daw munang obserbahan yung pistula niya. Tinitingnan pa kasi ng mga nephrologist kung tuloy-tuloy yung maayos na dialysis niya gamit yung pistula. At kapag ka tuloy-tuloy nga mga mema ay aalisin na yung catheter niya sa may hita. Pagkatapos, pag naalis na, pwede na silang ma-discharge. Lagi nga akong nagpapasalamat sa Panginoon mga mema dahil yung kalagayan ni Papa ngayon ay maayos na talaga. Nitong mga nakaraang buwan kasi lagi kaming napupunta sa ER dahil yung kalagayan ni Papa hindi talaga maganda. Madalas kasi namin siyang isugod sa ospital dahil lagi siyang nagchichill. Lagi kasi siyang nilalamig, tapos nanginginig, tapos hinihingal. Kaya kahit hating gabi na talaga mga mema ay napapasugod kami sa ospital. Parang lagi nga kaming napapraning mga mema dahil sa nangyayari. Kaya ang ginawa ko mga mema ay tinanong ko talaga sa mga doktor bawat detalye na kailangan namin gawin kapag ganun yung nangyayari kay Papa. Kaya ngayon mga mema alam ko kung ano yung mga dahilan kapag may nangyayari kay Papa. Kain pala tayo mga mema. Pagkatapos ko nga dyan ay pumunta na ulit ako sa ospital at hinatid ko sa kapatid ko yung pagkain niya. Hindi na nga ako nagtagal dyan mga mema at lumabas na rin agad ako. Pupunta nga sana kasi ako dyan ng bayan kaso bigla akong tinamad, umuulan-ulan kasi. Pagkahapon nga mga mema ay bigla akong nakaramdam ng gutom kaya sabi ko magluluto na lang muna ako ng lugaw. Ewan ko ba mga mema at gustong gusto ko talagang merienda yung lugaw. Kadalasan nga ay dumadayo pa talaga ako sa sentro para lang makakain ng lugaw kapag nagkikrave ako. Yun ngang kinakainan kong lugawan sa sentro mga mema, masarap yung luto nila, lugaw Batangas daw kasi. Tapos yung ikinaganda sa kanila ay anli lugaw talaga. Tapos kung gusto mo naman ng may kalahok ay meron sila doong goto with bagnet, goto with egg, tapos goto with rabot. At hindi lang goto yung available sa kanila mga mema, meron din silang mami, pares, at saka meron pang iba pero nakalimutan ko na. Kung gusto nyo nga kumain sa kanila mga mema, makikita nyo yung pwesto nila doon sa may tapat ng Crispy King. Minsan nga mga mema, napapaisip ako dahil kapag magninegosyo ka ng gutuhan, malaki yung kikitain mo kapag pumatok talaga siya sa mga tao. Kasi isipin nyo mga mema, yung 1 kilo nyo, isang malaking kaldero na yun. Gagastos ka na lang talaga sa mga pampalasa at saka sa gasol kung gasol yung gagamitin mo. Kaya kung ito yung gagawin mong negosyo, tutubo ka talaga. Tamang-tama nga mga mema, masarap kumain ng lugaw ngayon dahil tag-ulan na. Sunod-sunod na naman kasi mga mema yung bagyo na papasok dito sa atin. Kaya may mga oras talaga na yung ulan ay dire-diretso at sobrang lakas pa nga. Balik tayo mga mema, eto pagkagisa ko nga nilagay ko na tong pinaluto kong bigas. At habang nga pinapakulo ko ay sunod ko naman ng inasikaso tong itlog na ihahalo ko. At nang kumulo na nga mga mema ay hinalo ko na at sunod-sunod ko nang nilagyan ng panimpla. At syempre dahil healthy living muna tayo ngayon, nilagyan ko ng malunggay. Sobrang daming benepisyo nga mga mema kapag ikaw ay mahilig talaga sa mga gulay. At ayan na nga mga mema ay naluto na rin. Kaya agad na talaga ako dyan nagsandok dahil nakakaramdam na rin ako ng gutom. Naghanap pa nga ako dyan ng kalamansi dahil nakahiligan ko na talaga na kapag kumakain ako ng lugaw ay may kalamansi. Pagkatapos ko nga magmerienda ay umalis na ako, pumunta ako dito sa pamangkin ko at natatakot nga sa laruan na ibinigay ko. Sabi ko nga sa kapatid ko manghihingi na lang ako ng kangkong dito sa kanya at ito yung ipang-uulam na dadalhin ko na naman sa ospital. Nagmamadali na nga ako dyan mga mema dahil paggabi na at mag-aalas 6 na din ng mga oras na yan. Kaya sabi niya nga sa akin ay sa bahay niya na lang daw ako magluto para mabilis. Dahil kung uuwi pa daw ako ay magagatong pa ako at matatagalan talaga. Pumayag na nga rin ako mga mema dahil yung liwanag hinahabol ko talaga.
Inadobo ko na nga lang yung kangkong mga mema at nakarating na din ako sa ospital at ginabi na talaga ako. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.